We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan, mga kapuso, ay labi na sa atong mga suking kapuso viewers nga kanunay nagatang sa atong paboritong programa Matag Buntag. Welcome kamo sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag, kapuso Nick. Buntag, partner may buntag sa atong tanan nga mga kapuso, bisan asang suok sa Central ug sa Eastern Visayas. Maadjong adlaw, maupahan aga inyo nga tanan ug daghang kay salamat kapuso sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong programa. Ngayong taon-taon, partner Maya, may laing Pinoy nga band nga ang ito ikapasigar mo sa bilang talento. Naisod ni Nick nga mo break sad ta sa mga bugat nga mga balita. Pagaano nato ang inyong kabutagon unya atong mahinabi later on ang mga sakop ni ining maong banda. Taon. O karon mga kapuso, sugdan na nato ang morning newscast ani ana ang mga nagunang balita. Hapsay ra ang pagbukas sa unang adlaw sa klase sa mga pampublikong tunghaan dinhi sa Sugbo. Hugot nga koordinasyon sa mga school administrators, barangay ug kapulisan di patuman. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa Cebu City Central School naabtan sa GMA Regional TV kining duha ka mga grade 1 pupils nga silang Drake ug Drake Camillo nga gikulbaan apan excited na silang pagtungha. Excited ba ka? Gano excited man? Welcome back to school. Welcome back to school. Excited na ka? Kabahin sila sa mukapin 3,000 ka mga tinunan sa tunghaan gikan sa kinder hangtod na sa grade 6 nga nitambong sa flag racing ceremonies. Tungod kay Agosto man, kipahigayon o sabdayon ang hamubong programa sa buwan ng wika sa tunghaan. Sa atong classroom, so ba tama problema? So far, kaluoy sa Ginoo, wala tama problema sa atong classroom kay suffice ra gyud. Unya whole day ang ato ang mga kabataan gyud. So ano tay mga shifting of classes? Wala sa pagkakaron. Matod sa principal sa tunghaan nga si Nancy Manggilimutan nga gipaniguro nila ang kaluwasan sa matinunan nga gihangop usab sa mga ginikanan. Nakikalayo na sila sa barangay o kapulisan nga maoy naghatag og kasiguruhan sa eskwelahan. Generally peaceful and secured ang atong situation in Central Visayas, although makasinati ita og mga traffic congestion in specific areas. Samtang giawhag sa tagduma sa eskwelahan ang mga ginikanan nga magpa-enroll na sa mga anak aron dili maalkanse sa mga adlaw sa ilahang pagtungha. Kauban si Marlon Melgaso ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Malinawon sabang unang adlaw sa pagbukas sa klase sa Dakbayan sa Talisay. Pato ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, ang hepe sa Talisay City Police, nga giabagan ang kapulisan sa mga barangay tanod, force multiplier ug mga sakop sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kon City Toda. Ipakatap ang kapulisan sa mga Police Assistance Desk nga gibutang sa mga dagkong tunghaan. Dugang ni Magbanwa nga magpadayon ang presensya sa kapulisan sa mga eskwelahan adlaw nga Biyernes hangtod nga makita nga normal na ang lihok sa mga eskwelahan ug mga tao sa lugar. Samtang City Toda mipadayag nga dunay pagkabara sa dagan sa trapiko sa pipila ka mga lugar sa Talisay. Kinilabi na sa mga tunghaan duol sa karsada. Hinunwala rin mga panghitabo nga gika-alarma sa kadaghanan. Duha ka mga tunghaan sa Sugbo nga gihulagway nga last mile schools gibisita ni Vice President ug Deputy Secretary Sara Duterte atol sa pagbukas sa klase. Ani ang report. Dangog og lisod man ang agianan padung sa eskwelahan apan wala kini panumbalinga sa mga tinunan og tulo ka mga magtutudlo sa Kalawangan 1 Primary School. Ilabi na nga sa katapusan aduna nay matawag nga kagulingong school building nga dunay 4 ka mga classrooms ang mga tinunan og magtutudlo. Formal nang gitugyan sa Department of Education ang 4 ka mga classrooms. Ang proyekto nga Last Mile Schools Program. Mismo si Vice President Sara Duterte mao nangulo sa pag-turnover sa proyekto. Na ako ang namatnunan nga ang tao mag-measure siya sa Department of Education by classrooms.
which is dapat ang ato ang measure sa education is ang performance sa mga bata. Whether naa siya sa ilalom, sa manggutri, naa siya sa balay, naa siya sa classroom, pero kamao ang bata og math, science, reading, makasabot ang bata kung unsa ang iyahang ginabasa. Mato sa school head sa eskwelahan, nga dulaan 20 ka tuig nga sa makeshift nga gipatukod sa local government. Gipahigayon nilang ilang mga klase. Some places here they have to travel quite far, like an hour or more. It depends upon also the kind of weather we have. So actually we're not expecting them to be around earlier because of the kind of weather we have. They have to climb sa slope kasi. And then and they have to cross Sapa or river. Hinungdan nga dako nilang pasalamat nga ning school year 2023 to 2024. Aduna na sila'y matawag nga tinuod nga tunghaan aron mas epektibo ang ilang pagtudlo sa mga bata. Sa tibok eskwelahan nga nahimutang sa Bukirang Barangay sa Ugis sa Danau City, dunaray 94 ka mga estudyante, kindergarten hangtod sa grade 6. Ang Melesio Tito Elementary School gikonsidera nga usa ka last mile school sa DepEd nga nahimutang sa layo ug suok nga bahin, mga gibana-banang 20 ka kilometro gikan sa barangay poblasyon. Sila ang recipient sa bag-ong 4 classroom building gikan sa Department of Education. Sa unang adlaw sa klase, nangunay si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte sa blessing ug turnover sa proyekto. Makatabang kuno kini sa pagpalambo sa edukasyon sa mga nagpuyo sa lugar. Para matugunan ang access sa mga kabatanunan, sa ato ang mga learners, sa mga lagyo na mga barangay. Di inaasa makita nato kung wala mang duol na eskwelahan, kasagaran mga ginikanan, di na lang nila ipa-eskwela ang mga bata. Mga bata ganahan magud sila mo eskwela, binagang eskwelahan siya kanang nindot bitaw. I-compare nato sa una previous dire nga ila situation dire nga sa usa ka classroom tagura ka grade level ang nag-occupy, nga crowded kay sila. Obanik Leofer Lumayag, Femery Dumabok. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Mga kapuso, nahimong usa na ka super typhoon pagbalik ang bagyong Goring na may kuso-kuso sa extreme northern Luzon. Matod sa pag-asag isang tropical cyclone wind signal number 4 southern portion sa Batanes ug sa mga isla sa Calayan ug Babuyan. Signal number 3 ang nahabiling parte sa Batanes ug southwestern portion sa Babuyan Islands. Signal number 2 sab sa ubang bahin sa Babuyan Islands, northern portion sa mainland Cagayan ug northern portion sa Ilocos Norte. Signal number 1 sa nahabiling bahin sa Cagayan, Tibok, Apayao, northern portion sa Kalinga, northern portion sa Abra, Ilocos Norte, extreme northern portion sa Ilocos Sur. Sa mga musunod nga oras, subayon sa bagyo ang Luzon Strait hangtod nga makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility unyang gabii o makahaugmang adlawa base sa forecast track sa Pag-asa. Nakapuso, laing severe tropical storm sab ang gipaabot nga musud sa Philippine Area of Responsibility nga dunay international name nga Haikui. Matod sa Pag-asa, tawgon unya kini himong ang local name mahimong Hana. Nabantayan ang naaswing bagyo sa gilayong 1,560 kilometers sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Doon na kinigikusgon nga hangin nga moabot sa 110 kilometers per hour. Gibantayan sa Pag-asa ang naaswing bagyo sa gilayon nga 2,290 kilometers sa sidlakang bahin sa northern Luzon. Gikatakdang pasakaan og kaso ang suspect sa pagpatay sa 17 anyos na si Charmin Flores dito sa barangay Bunga Dakbayn sa Toledo niadtong Huwebes sa gabi. Si Jonathan Sugabo, ang 29 anyos nga silingan sa biktima, ang gitumbok nga suspect sa krimen. Gipaabot na lang sa Toledo PNP ang resulta sa vocal swab nga ilang gikuha sa suspect o gitakdo sa specimen sa biktima. Padayon pa ang pagpangita nila og saksi aron mas mulig-on pa ang pamahayag sa unang mga saksi nga ilang nakuha.
Napo ka mga tawo ang nasikop sa Talisay City Police ni adtong weekend tungod sa tigbakay o pagpalambigit sa ginadiling drogas. Unang nasikop ang usa ka Ariel Engbino, taga Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay pasado alas 9 Sabado sa gabi. Mobalor sa kapin 30,000 pesos ang nasakmit sa illegal nga drogas. Nasikop usab pagka Domingo ang usa ka Randy Bazar, 52 anyos nga taga Barangay Tangki. Nasikop kini sa Barangay San Roque, human nasakmitan og mabalor og 117,000 pesos nga balor sa ginadili nga drogas. Nasakmit usab gikan kaniya ang usa ka .45 mm nga armas. Samtang Domingo sa hapon, 8 ka mga lalaki ang naaresto human nasakpan nagtigbakay sa Sitio Mulila, Barangay Muhon, Talisay City. Nadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Karkar ang 22 anyos nga sospek sa pagpanglugo sa 15 anyos nga dalagita sa Barangay Perelos. Nahitabo ang insidente nitong Agosto 26 alauna sa kadlawon sa Upper Cogon Poblacion 1, Dakbayan sa Karkar. Ang dinakpan mao si John Fritz Alisna Terogo, mulupyo usab sa naaswing dapit. Sa investigasyon sa kapulisan, nilayas kuno ang biktima human nakasabaan sa amahan ug naagyan sa sospek og gipasakay sa iyang motor. Dayon gidala sa kalibunan ug didto nahitabo ang pagpanglugos. Gitumbok sa Cebu Provincial Government ang supplier sa lights and sounds nga maoy sad-an sa technical glitch sa bag-uhay lang nahuman nga Pasigarbo sa Subo 2023. Ang Alberca Sounds and Lights ang gikontrata sa Kapitolyo sa pagtaod sa LED walls ug sa audio components sa Festival Showdown dito sa syudad sa Karkar. Gipadayag ni Governor Gwen Garcia nga walay control ang Kapitolyo sa technical glitches sanglit anaaman kini sa kamot sa supplier. Samtang gikwestiyon sa gobernador kung nganong adunay Pasigarbo sa Subo nga mga contingents nga hanay ug hapsay ang materyales apan sa ubang mga contingents ilabi na kadto mga bugat na palpak. Nganong matiming man sa Toledo? Matiming sa Mandawi. Sa pro? Bantayan, bugat, mga bugat. Samtang sa social media post na ngayo og pasaylo si Isidro Alberca sa nahitabo. Sa samang higayon ihangyo kini sa gobernador nga paminawon ang ilang habig. Gidugang niini nga wala nila sa butahia ang pasundayag sa Pasigarbo sa Subo. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso! Nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. And this morning, dungan tang ma-LSS sa bagong dalit nga kanta sa usa ka Pinoy band. Usa sila sa mga gikahinamang banda din sa Pilipinas. Sila ang gitawag nga Wicker Moss. Ang ilang ligon nga relasyon ug panagigalaay mao'y usa sa mga hinungdan nga nagpabiling ligon ang ilang banda. Ug karong buntaga, ma-inspire kita sa ilang istorya, isip grupo ug paminawon usab nato ang ilang bagong single dinilang sa GMA Regional TV Live. Hello Wicker Moss! Good morning and welcome sa GMA Regional TV Live. Would you like to greet our kapuso in Bisaya and in Waray? Maayong buntag po sa inyong tanan and maupay hanaga. Wala po sa Wicker Moss. Unang-una sa lahat, congratulations for signing a contract again under ALTG Records after 18 years. How do you feel na finally makakabalik kayo sa dati niyong tahanan? Masaya po kami. Katulad nga po ng parati namin nasabi, it's good to be back home. Ayun po. We are all curious sa pangalan ng banda nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng Wicker Moss at kailan ba nabuo bilang isang banda? Ayun. So we were formed 2004. Ayan, with our original members, Roger Alcantara on bass and si Rayman sa gitara. And then Carmi, Rigel and I joined the band 2019 before the pandemic started. Carmi, we heard na may bago kayong single na siguradong tatatak sa ating mga kapuso. Can you share this to us? Ang title po ng song namin ay Babalik. So, that is about sa emosyon po ng tao na nasaktan ng mga ex-partner niya na gusto niyang maramdaman din sana
sobrang sakit. Gusto niya sanang maramdaman din yung kabilang part. Siguradong babalik-balikan talaga namin ang inyong kantang Babalik. And of course, pwede bang humingi ng sample kahit a few lines lang? And so my favorite line sa song na to, inaamin ko, nagkamali ako, nang tuluyan kong ibigay ang lahat-lahat sa'yo. Inaamin kong naging bulag ako, ngunit ang lahat ng ito'y babalik sa'yo. Ayun. Wow! Maraming salamat, Weaker Moss. Kaya naman kindly take this opportunity to invite all our kapuso and listen and download your newest single and invite them to like your social media accounts. Supportahan niyo po, pakinggan niyo po yung song namin na Babalik. Ayan, sana ay makarelate kayo sa kantang to. Balikan natin yung mga alaala na yan. Samahan namin kami ng Weaker Moss. I-reminisce yung hurt. Daghang salamat, Weaker Moss. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Pilipinas nakalangkat og ubay-ubay nga mga medalya sa martial arts competition nga gipahigayon sa South Korea. Samtang usa ka Cebuano nakalangkat og gold medal sab sa World Martial Arts Union Weapon Duo sa 2023 International Martial Arts Contest. Ani ang report ni Orchids Lapingkaw. Moves palang daan, mapawaw dayon ka sa ilang performance. Siya si Kurt John Cristobal, 20 anyos, taga-barangay Ermita, Dakbayan sa Subo, ug third-year education student sa Cebu Normal University. Samtang iyang kauban, mao si Mark David Pozon, taga-Bacolod City. Naangko nilang duha ang gold medal sa World Martial Arts Union Weapon Duo sa 2023 International Martial Arts Contest. Samtang naangkon sa Pilipinas ang silver medal sa World Martial Arts Union sa 2023 International Martial Arts Contest team competition. Ug human niini, nakuha usab sa Pilipinas ang bronze medal sa 14th World Taekwondo Competition. Din usa sa mga naglangkob niini ang 22 anyos nga si Hajari James Apostol, taga Barangay Capitol, Dakbayan sa Subo, kinsa migraduar sa Cebu Aeronautical Technical School. Atol sa tong pagpakikinabi sa duha ka managigala nga taga Subo, ilang gikalipay ug gipasigarbo ang naanggon nga kadaugan nga naghatag og dungog sa Pilipinas. Nagsugod sila sa ilang pagkainteresado sa martial arts, sukad pa nga sila mga tinun-an sa grade 12. Gani ang ilang skills, talent, training ug experience mao ilakip sa mga nakatabang nga makuha ang dungog sa Pilipinas. Ayaw lang sayangin inyong kinabuhi tapos mas maayo gid og natay makatunan nga martial art or sports para sa malayo ta sa mga ginadili nga bisyo o mga mobile games di ta maadik nga ana. Ako kay tabang sa kuha nga nasud kog sports like na libre kog eskwela karon na walay gasto ang akong family. So muna akong gi-encourage sa inyo nga musud mo og sports para mawala sa nang like mag-avoid ka sa kanang mga motogingon ni problema sa sa imong pagka financially. So kana pong mga bisyo, di ba? Maka-avoid siya. O ba ni Rod Prado, ako si Orchids Lapingkaw. GMA Regional TV Live. Behind the scene nga pagsagpa ni Jean Garcia kang Juancho Trevino sa maging sino ka man, gikahingangha sa netizens. Ouch! Not just one, but thrice nga nabati ang kainit sa aping ni Juancho human makadawat sa sagpa gikan sa veteranang aktres. Malipayong giflex ni Rabea Mateo ang bagong sakyanan ug ang iyang bagong balay. Bunga kini sa iyang mga kahago ug pagpaningkamot. Matud niya nga dako na tampo sa iyang kapuso project aron makabot ug matuman ang iyang gihulagway nga Rabea goals. Samtang sa mga nahimiling gabi sa Royal Blood, gipangitan ni Napoy ang flash drive ni Andrew nga posibleng yawi aron masulbad ang kamatayon ni Gustavo. Atol sa usa ka event, nakuha ni Andrew ang flash drive ug dali niyang gitawag si Margaret aron sa planong ibulgar ang utok sa krimen. At ang iyang mga eksena sa nagkainit nga mga revelasyon pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.
Salidang Tatak Bisaya nga ubos sa direksyon sa Subuanong filmmaker na piling Best Short Film sa Cinemalaya 2023. Atong ibida ang ilang kadaugan pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. The award for Best Short Film goes to Sibuyas ni Perfecto by Januar Yap. Gidawat sa Subuanong educator, manunuwat ug filmmaker nga si Januar Yap kinsa ang direktor sa Balanghay for Best Short Film ato sa Cinemalaya Awards Night 2023 ang Sibuyas ni Perfecto. Di lang ang mga hurado ang miuyon sa kadaugan, apan lakip na ang mga netizens kinsa midayig sa makatandog kasing-kasing nga salida. Saysay ni Januar nga tumong sa salidang Sibuyas ni Perfecto ang pagpukaw sa pait nga kamatuoran kabahin sa estado sa mga mag-uuma. Wanted to create a relevant story, no, to respond to that news. So because we all know, no, I mean, sayod man tang kining pagsaka sa presyo, very clearly wala man siya mo benefit gyud down to the farmers. Yes, other people are benefiting from it. So medyo unjust siya nga trading system. Usa sa mga nakaani o pagdayig ang pagdala sa karakter ni Perfecto ni Eddie De Lima. Dako kalipay nga makadayag mo na mo sa among istorya, labi na sa among direktor si Mr. Yap. Masalamat sa ko niya ug sa kamo mga Cebuano. Mapasigarbono sab si Web Villantes nga nahimo siyang kabahin sa kadaugan. Taliwa sa kalampusan nga ilang naangkon nang hinaot unta ang tibuok cast crew nga wala na ilang perfecto pa ang motulo ang luha sa mataghiwa sa sibuyas, inay luha sa kalipay nga ilhon sila sa komunidad. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live. Super Radio DZBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig, sabi nga ng ilan same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. I'll read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, 7:38 seguros. Susubukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako umaabot na sa dalawa. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nangawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan,
nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan no? Ngayon, ito na. Sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! 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 Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang sidhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick, hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-i-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Ka na? Yes! Maaga. Yes! Ano na singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Usa ka masulubong adlaw kininik no, dili lang sa mga tao nga anaa sa natad sa pagpanibya apan lakip na sa katawhang Pilipinhon kansang mga kinabuhi na tandog sa tinud-anay nga pagserbisyo sa atuang kapuso ug veteran broadcaster nga si Mike Enriquez. Pahasubo may sa pamilya ug of course natong tanan dinhi sa GMA Network. Magpasalamat ta sa serbisyo ni Sir Mike ug hinaot mga kapuso atong ipangaliya ang iyang maayo nga pagpanaw. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Tungod kay sa GMA Regional TV, local news matters. Kami, ang GMA Regional TV Live, kinatibuk-an nga puwersa alang sa mas dako nga misyon sa mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ako si Nico Sereno.